Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon. Wala tayong bida dito ngayon. Kasi walang lumabas na court cards. So, as in, general reading ito. Pwedeng tumama sa inyo or sa kakilala niyo. Ito maganda, oh. Oh, 2 9 pala to, oh. 9 of Cups. Ito naman, 9 of Pentacles. Ito, 7 of Cups. Kaya lang yung dulo, medyo 50-50 ako dito. Sabagay, marami namang meaning, di ba, ang isang card. So, didepende sa kwento dito para malaman natin kung anong ending dito. Well, may magandang balitang paparating. Oh. Malaki chance natatama to sa single. So, kung di kayo single, edi tatama to sa someone na malapit sa inyo o kakilala na single. Edi, ayun, sa kanya tatama. Malaki yung chance na may good news o new opportunity na paparating. At more like tatama to sa relationship. May paparating na new love interest para sa mga single. Ito single na to. Ito kasi wish come true. So, sa case na to, new love interest, hindi lang isa ang pwedeng option o pagpipilian dito. Ano to? 7 of Cups. Isa na dyan ay probably yung gusto nila. Okay, crush. Na tawag dito. Na gusto nilang makausap ba? So, case-to-case basis. Sabihin natin, ang wish nila, ang wish ng single, ay makausap niya ng madalas yung crush niya. Posible. Kasi papasok na siya dyan sa option na yan. Pero isa na rin dyan yung ex. Kasi kung isa dyan sa option, halimbawa, dumating na tong ex ngayong 2 weeks na to. Wala pa tong 2 weeks na to. Dumating na siya o darating pa lang sa 2 weeks na to. May chance ng andito reconciliation dahil healing card din naman to. Kaya nga sabi ko kanina, marami tayong pwedeng maging ending sa reading na to. Ano pa?
Anyways, wala na maisip eh. Kahit anong dagdag yung gawin ko, malilito ko lalo. So, mag-stick na lang tayo doon. Okay? Kaya lang kasi, ang bumabagabag sa akin, yung part na maraming option dito, oh. Doon sa single. Diba? Kasi, sabihin natin, hindi lang isa kasi marami nga, oh. Sabihin natin, dumating na yung iba o darating pa lang. Sa single na to, marami siyang option. Magko-contemplate siya dito. Regardless kung sino yung gusto nilang i-manifest dito kasi wishful thinking din to. Kung crush o ex, basta tingin ko more than one option yung darating sa buhay ng iba sa inyo. Sa 2 weeks na to, o sa kakilala nyo. Tapos, magko-contemplate siya dito. Pero kung ex yan, sabihin natin isa dyan ay ex, may reconciliation. So, sabi ko nga kanina, maraming pwedeng ending. Yun yung dalawang scenario. So, ito yung crush. Doon muna tayo sa crush. Bago yung ex. So, yung crush, Libra, Aquarius, Virgo. Yung ex naman, Virgo, Sagittarius, Cancer. Sabihin natin di tumama sa inyo itong reading. Di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Leo. Ito yung possible zodiac sa inyo. Leo ulit. Virgo. Gagamitin ko pa ba itong description? Wag na, malilito lang tayo. Ang dami kasing marami akong taong binanggit. Anyways, dito na lang tayo sa playing cards. Ano pang mensahe o senaryo ang maaaring masabi dito? Ten of Clubs. 9. Oh. 9 of Hearts o Hearts. So, maganda ba yan? Oo, think ko maganda naman yung combination. Kasi, kanina 9 of Cups to, 9 of Hearts. Hindi naman sila tulad na tulad. Okay, kasi tarot to ito, playing cards. Pero, somehow may pagkakapareho na meaning. So, pare silang wish come true. O pagiging masaya. Kasi may dream na magpapasaya sa kanila. Kasi nga, magkakatotoo. More like may kinalaman to sa money. Sabihin natin ang dream ng iba sa inyo, magkapera, magka-loan, magkapera o maka-loan, o sabihin natin naglalakad ng pension yung iba sa inyo, darating na ba yan? May chance. Kasi, more like money. So, sabihin natin, maliit yung sinahod nung March. Nung March. So, May 1 to 15. To, diba? Sabihin natin noong April, maliit yung sinahod. So, dito sa May 1 to 15, may increase. Okay? May increase somehow sa salary.
sabihin natin maliit yung kinita ng business. Yung April, dito may improvement sa May 1 to 15. Ganon. Sabihin natin ang wish ng iba sa inyo ay gumala para makapag-unwind. Possible din naman. At possible din na yun nga, may makilala yung iba sa inyo. New love interest. Kaya lang magmumukha tong LDR o makikilala nyo habang nagta-travel o baka sa abroad to. Basta ang mahalaga, may good news. Okay? Napaparating. May new opportunity. Ano to mas tatama sa career o money. Saka traveling. Anyways. Ito, Jack of Hearts. Two of Diamonds. Ito medyo alanganin. Yung Two of Diamonds natin. Kasi, ang dating either, ito yung new love interest ng iba sa inyo o new friend. Or, kung di new friend ay someone na malapit sa inyo. Na para bang ayaw ng ibang tao. Kasi may chismis dito So, someone na malapit sa inyo ay pwedeng pagchismisan. Dahil against sila sa taong to or inggit. Basta ganun dating. So, sabihin natin may ipakilala yung iba sa inyo. New boyfriend, new friend, o old friend, o someone nga na malapit sa inyo, pinakilala nyo sa iba. Whether ka-close nyo to, o kapamilya, o katrabaho. Para bang may sasabihin sila against doon sa pinakilala nyo. Or against sa inyong dalawa. Ganun. Kaya nga sabi ko parang alanganin ako. Anyways, yun natin. Susunod. Three of Three of Clubs. Ito maganda Kaya lang kasi pangit to. Malaki talaga chance na magkakapera yung iba sa inyo. Kaya lang kaiinggitan. Nagiging masaya kayo. Kaya lang nga, may sasabotahe. Sa happiness ng iba sa inyo. Sa ganitong sitwasyon. May iba nga,
pinakilala nila yung bagong jowa nila. Ngayon, yung bagong jowa, pogi. O kundi pogi, o maganda, ay mayaman. Ngayon, walang ka-idea-idea yung iba sa inyo na may mga tao palang fake or hindi mapagkakatiwalaan. Maaring siraan kayo sa isa't isa para mag-break kayo at dahil naiinggit nga itong mga to. Or kundi kayo literal sisiraan para mapaghiwalay, ay kayong dalawa mismo yung sisiraan sa ibang tao. So, again, case-to-case basis. Kung dito new love interest, new friend, old friend, or anyone na malapit sa inyo. Kasi magkakarugtong yung ibang, ibang card. Parang nasabi ko rin yata kanina yun. Hindi ko na maalala. But anyway. Sa pera naman, ganun din. Lalo sabihin natin yung pera ay manggagaling sa asawa. Halimbawa, yung asawa ay may magandang posisyon o nasa abroad, ayun. Kainggitan yung iba sa inyo kasi nagkapera. Pinadalhan ng pasalubong o ng pera ng asawa na nasa abroad or binigyan ng pera ng mayamang asawa, ganyan. Basta selos, inggit, ay posible. 17 minutes pala to. Again na ako dyan sa part na yan. Pero ito na yung last deck. Pero dito end na yan. Sa playing cards. Anyways, basahin ko na lang to para mabilis. Kuha lang ko ng 3 card. Ito na yung general advice for the whole 2 weeks. Sabi, business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Emotional healing. So sabi, as your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. At ang huli, teka, ayusin ko lang. Ayan. Ang huli, sabi, affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmations. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.